Kilabot Horror Story. Magandang araw po mga giliw nating tagapakinig ng ating munting kwento sa lahat ng mga OFW po sa iba't ibang panig ng ating bansa. Mabuhay po kayong lahat, kayo po ang tunay na mga bayani ng kapanahunan natin ito. Magandang gabi po sa atin, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po si Kilabot PH na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kahindik-hindik, kapanapanabik at katatakotang himala at kababalaghan nagaganap sa bawat sulok ng ating kapaligiran. Ngayon po ay tungayan po natin ang ating ikalawang bahagi ng kwentong may pinamagatang Piyesta sa isang baryo ng mga aswang nang biglang may humablot sa likurang bahagi ni Manong Emil na aming driver. Ayan po, minamanyak po niya ang aking best friend. Kanina pa po yan eh. Jenny, ano ka ba? Tara na bes, mag-tricycle na lang tayo para mapadali tayo. Nang papasakay na kami, nakita ko na hawak si Manong driver ng ilang kalalakihan ng lugar na iyon. At nakita ko rin ang kanyang takot sa kanyang mga mukha. Kita ko rin na sumesenyas si Manong driver na umuwi na daw ako. Nang dahil sa pagkalagkad sa akin ni Jenny ay nawala na sa paningin ko si Manong Emil na driver ng van at tuluyan na sumakay sa tricycle. Maya-maya pa ay tuluyan na kaming nakarating sa bahay nila Jenny na aking kaibigan. Welcome mga anak! Ang bati sa amin ng tiyahin ni Jenny na si Aling Marta. Hay, naku, buti naman at nakarating na kayo. Halika at pumasok na kayo sa loob ng bahay nang makapagpahinga na kayo. Habang naglalakad at bitbit ang mga gamit ko, kinikilabutan ako sa mga matatalim na titig sa akin ng mga tao. Pakiwari ko ay mga mababangis silang hayop na anumang oras ay kaya nila akong kainin nang biglang. Ano ka ba, Carla? Relax ka lang. Huwag mo silang pansinin. Masasanay ka rin dito. Ganyan lang talaga ang mga iyan kung makatingin. At naglakad na kami papasok ng loob ng bahay. Nang dahil sa pagod, agad akong nakatulog. Gabi na nang magising ako dahil sa isang alulong. Agad akong napabangon at napaupo sa katring aking kinahihigaan. At biglang bumukas ang pinto. Hoy, Carla, para kang nakakita ng multo dyan ah. Napangisi na lang ako ng alanganin. Agad niya akong inaya upang kumain. Pagbaba namin sa silong ng bahay kung saan naroon ang kusina, tumambad sa akin ang mga kamag-anak ni Jenny. Ngunit dala ng kakaibang presensya dahil sa mga matatalas nitong mga mata kung makatingin. Kinalabutan ako dahil pakiramdam ko ay binabalatan nila ako ng buhay. Ay siya, kumain na kayo mga ineng. Ang wika ni Aling Marta. Napamulagat ako sa dami ng mga ulam na nakahain. May kare-kare, adobo, dinuguan, menudo, at kung ano-ano pa. Nang akmang kakain na ako, napansin ko ang dinuguan dahil amoy malangsa, yung tipong hindi naluto ng maayos ang dinuguan. Nanlaki rin ang mga mata ko nang makita ko ang isang lalaki na kinakain ang isang malaking tipak ng karne habang may tumatagas na tila dugo, at napabulong ako kay Jenny ng, Bes, tingnan mo yung lalaki oh.
Hindi ba niya nalalasaan yung dugo? Agad na nakita kong sumenya si Jenny sa isa pang lalaki para sawayin ito. Pasensya ka na, Bes, ha? Inihaw na atay yun ng baboy. Dito kasi sa amin, pampalakas ang pagkain ng malasadong inihaw ng atay ng baboy. Ay, ganun ba yun, Bes? Takang tanong ko kay Jenny. Matapos ang hapunan ay nagsayawan na ang mga taga-baryo. Inuman, kantahan, ang saya ng mga muka nila. Inaya ko ni Jenny upang makisaya sa mga taong ito. Tara, makisaya tayo sa kanila, Carla. Sige, Bes. Maya na lang siguro muna. Akmang aakyat na ako ng bahay nang may biglang nagsalita sa aking likuran. Mukhang busog na busog. Sabay ngisi ng nakakatakot. Ano pa? Umalis nga kayo sa likuran niya. Pagalit na wika ni Jenny. Agad akong lumingon sa kanila. Nakita na kinakaladkad yung lalaki sa madilim na parte ng kakahuyan na tila ito'y pinagagalitan. Habang nasa kwarto ko, nakarinig ako ng mga kaluskos sa bubong at may hinang paghangos ng isang hayop nang biglang may nahulog mula sa itaas ng bubungan. Nakita ko ang maliit na butas sa likurang bahagi ng dingding ng kwarto at agad akong sumilip sa butas. Nakita ko ang isang maskuladong lalaki na nakahubad at tanging pang-ibabang pangloob na kasuotan lamang ang suot. At nakita ko ang malangis na kabuuan ng kanyang katawan. Halos nangingintab na sa kaitiman ang mga balat nito. Nang biglang may kumatok sa pintuan. Halos lumandag ang puso ko sa takot at gulat. Carla? Carla? Nandiyan ka ba? Sunod-sunod na tawag sa akin ng kaibigan ko. Agad ko siyang pinagbuksan ng pintuan at nagpapanggap ako na walang nakita. Niyaya niya akong mag-inuman habang nakahawak sa isang malaking bote ng lambanog si Jenny. Tara, Bes. Doon tayo sa kwarto. Alam ko naman nahihiya kang makisalo sa mga tao dyan sa baba. Sige, Bes. Sunod na lang ako. Agad namang umalis si Jenny. Pag alis niya, agad kong sinara ang pinto. Habol ang aking hininga dahil sa labis na kaba ng aking dibdib. Habang nasa kwarto kami ng best friend ko, walang tigil ang tawanan namin hanggang sa magtanong ako ng, Bes, parang ang haba ata ng piyesta dito sa inyo. Oo, Bes. Umaabot ng 3 araw ang piyesta dito sa amin. Pero bukas pa talaga ang piyesta dito. Mamayang madaling araw, kakatayin ang mga alay. Ha? Anong alay ang sinasabi mo, Bes? Alay para sa masayang buhay at kaligtasan ng buong baryo. Halika, silip tayo sa bintana. Yun, no? at tinuro niya sa akin ang isang malaking rebulto na hugis baboy ramo ang ulo at nakatalukbong ng katawan nito sa balat ng puno ng saging. Nahintakutan ako sa aking napagmasdan. Bes, ano ba yan? Siya, si Ingkong Lucio. Siya ang patrol dito sa lugar namin. Ay, sumasamba kayo sa rebulto, Bes? Oo, Bes. At taon-taon naming ginagawa yan. Ha 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 ha. Bakit parang namumutla ka ata? Hindi ba dapat namumula ka dahil sa alak? Pabirong wika sa akin ni Jenny.
Lumipas ang mga oras na napapansin ko na pataas na ng pataas ang mga tagay sa akin ni Jenny. Ngunit maging siya ay tinamaan na rin ng espiritu ng alak. Bes, CR lang ako ha. Ang wika ni Carla. Sige lang, Bes. Lasing na boses nito. Pagdating ko ng CR ay agad kong dinukot ang aking lalamunan para maisuka kong lahat ang nainom kong alak. Pagbalik ko sa inuman ay agad naming pinagpatuloy ang aming inuman at tuluyang bumagsak si Jenny sa kalasingan. Muli ay bumalik ako ng CR para sumukang muli. Nang pagbalik ko, naalala ko ang mga sinabi sa akin ni Manong driver. Ayon dito ay barangay raw ito ng mga aswang. Ang barangay na ito ay may dalawang baryo. Yung isa ay kung saan kami sumakay ng tricycle at ang pangalawa ay itong baryo nila Jenny. At naisipan ni Carla na lumisan na lang. Agad-agad dahil sa hindi maganda ang kanyang pakiramdam sa mga sandaling iyon. Bago lumisan ang dalaga ay hinubaran nito si Jenny at nakipagpalit ng kasuotan. Tsaka nito tinalukbungan ng kumot ang dalagang si Jenny. Agad na lumisan ng takbo si Carla papunta sa likurang bahagi ng bahay. Nang marating ang likuran ng bahagi ng bahay na iyon, nakarinig ito ng mga atungal ng mga hayop sa loob ng bahay ng kanyang kaibigan. Patago niyang nilingon ang bahay at doon napagmasdan niya kung paano dumugin ng mga aswang ang kwarto kung saan sila nag-iinuman. Napatakip ng bibig si Carla at tila maluwa-luwa pa dahil sa labis na takot nito nang biglang mapayuko ito gawa ng may isang aswang na lumingon sa kinaroroonan niya. Pagabang namang umalis ang dalaga sa kinaroroonan nito. Sa kabilang dako naman nang tanggalin ang kumot ng kinaroroonan ni Jenny na kinakain ng mga aswang, ay napasigaw ang isa sa mga ito nang makita ang laman ng kumot na kanilang kinatay at kinakain na walang iba kung hindi si Jenny na kanilang kamag-anak. Yes! Paganda ng paganda ang istorya nating ito, mga giliw nating tagapakinig. Sigurado sa ikatlong bahagi ng ating kwento at tiyak kong kikilabutan kayo sa bawat katagang inyong maririnig at mapapakinggan. Hanggang dito na lang po muna tayong muli at ating abangan ang kwentong may pinamagatang Piyesta sa isang baryo ng mga aswang. Hanggang sa muli po. God bless you all po.